Sa ginanap na joint hearing ng House Committee on Basic Education and Culture and Committee on Higher and Technical Education, tinalakay ang ilang panukalang batas na layong mabigyan ng mas maayos na sistema at benepisyo ang mga mag-aaral sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Sofia Potenciano. Tinalakay ng House Committee on Basic Education and Culture kasama ang Committee on Higher and Technical Education ang iba't ibang panukalang batas na layong tugunan ng krisis sa sistema ng edukasyon sa bansa. Unang pinag-usapan ng House Bills No. 4862, 5017 at House Bill 5227 o ang mga panukalang nais i-extend ang operasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ayon kay Taguig Representative George Daniel Bocobo, sa pamamagitan ng EDCOM-2, napakinggan ang hinaing ng mga guro, mag-aaral at mga magulang. Naging daan din ito upang makita ang suliraning humahadlang sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Ngunit dahil patuloy na nagbabago ang hamon sa sektor ng edukasyon, naniniwala si Representative Bocobo na dapat din mag-adjust ang mga reforma. EDCOM 3 will build on the foundation laid by EDCOM 2, providing a regular space for DepEd, CHED, TESDA, and Congress to come together, harmonize policies, and align priorities across the education sector. Dagdag pa ng mambabatas, mahalaga na ang mga reforma sa edukasyon ay matatag, kolaboratibo at consistent sa bawat administrasyon. Kaugnay niyan, tinutukan din ang mga panukalang magbibigay ng student allowance sa public at private school students. Kabilang dyan ang House Bill No. 27 o National Student Allowance Program, House Bill No. 85 o Baon para sa Scholar ng Bayan Act. Layon ng mga panukalang ito na tugunan ang tunay na pangangailangan ng mga mag-aaral. Tiyakin na may sapat na suporta sila para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.